So magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, para ngayong gabi, ako po ang magbibigay ng pagbabahagi. So kanina po siguro, yung tanong ko parang ano po, no? Nakakatakot, no? End of the world. Yung lindol, di ba, no? Sabi nga nila, sa Metro Manila, padating na lang ang the big one. No? Natakot ba kayo? Natatakot? Sino po natatakot dito sa lindol? Yan. Siyempre yung takot bilang tao, di ba? Nandun yun para sa atin. Natural po yun. Hindi po maikukubli ng kahit sino man na matakot. No? Pero kung meron tayong Diyos sa atin, matatakot ba tayo? Hindi. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi ngayong mga araw na to, no, di ba yung mga gospel natin? Ito yung mga tungkol sa tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? No, dumating na yung mga babala. Kahapon nga, tinanong niya, kailan ba natin mararamdaman yung paghahari? Kailan ba nagsimula yung paghahari ng Diyos sa atin? Kailan? Hindi. Noon pa. Mula nang nabuhay ka, naghari na. Mula nang nabautismohan ka, naghari na sa iyo ang Diyos. Amen? Amen. No? Pero ngayon po yung topic natin ngayon, no? 'Di ba? Ito po yung araw ng parating na sinisimula ni Jesus, na 'di ba, yung kanyang pagbabalik. Yan, no? Talaga pagbabalik ng anak ng tao. 'Di ba? Dito po ngayon binaling niya sa kanyang mga alagad, no? Upang bigyan sila ng babala tungkol sa kanyang muling pagbabalik. No, ang araw ng anak ng tao. No, ito po yung mga babala. Yan, mababasa natin sa Lucas 17, verse 26 to 37. So, ito po, umpisahan ko na po. Unang-una po, yan, yung babala tungkol sa panahon ni Noe. Ano po ba yung nangyari? Diba? Yung mangyayari sa araw ng anak ng tao ay tulad ng nangyari nung panahon ni Noe. Diba? Sila ay nagsisikain. Ano pa yung ginagawa nila? Nag-iinuman, nagsisipag-asawa, no? Hanggang sa dumating ang malaking baha. Umulan ng ilang araw. 150 days yun. Kaya ang buong mundo ay napuno ng katubigan at namatay ang mga tao. At ang tanging naligtas ay ang pamilya ni Noe. Diba? Ang buhay ay nagmumukhang normal, no? Ang mga tao ay abala tayo. Ilang mga tao, parang normal na lang sa atin. Diba? Na lalo na pag mga busy talaga, sa gawain na walang kamalayan sa napipintong paghuhukom. Yan. So, yung mga babala. Yung pangalawang babala, yung panahon naman ni Lot. Gayon din. Diba? Yung sabi, sila din ay, anong ginagawa? Nagtatrabaho, nagbibili, umiinom, di ba? Sabi kasi dyan, noong panahon nila, ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Di ba? At sila ay hindi pinapansin ang babala tungkol sa paghuhukom. Di ba? Yan maaring naging sanhi ng spiritual na pagkabulag. Kasi pag tayo minsan nagiging abala tayo sa ating mga ginagawa, puro pagpapayaman na lang nasa isip natin, minsan nakakalimutan natin, minsan magsimba. Minsan di na nakakapagdasal Di ba? Amen ba? Maraming mayayaman po, maraming mga sikat na tao, ang sasabihin nila, bakit kulang? Nasa amin na ang kayamanan, nasa amin na ang lahat ng pwede namin gawin tungkol sa pera, pero may kulang. Dahil nakalimutan nila ang Diyos. Amen? Amen. So ano pa ba? Yan yung babala tungkol sa wag lumingon sa araw na iyon ang sino mang nasa bubungan ay wag nang bumaba pa at kumuha ng kanyang mga damit at ang sino mang nasa bukid ay wag nang umuwi na. Alalahanin natin kung ano yung nangyari kay Lot. Ano ba yung nangyari kay Lot? Nung sila ay papaalis ng Sodom at Gomora, ano nangyari? Di ba? Ang sabi ng anghel sa kanya, huwag siyang lilingon at dumiretso lang. Ang ginawa niya ay lumingon siya pagkat
hindi niya maiwan kasi mayaman sila, di ba? Ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang mga alagang hayop, di ba? Lumingon siya. Ano nangyari sa kanya? Siya ay naging asin. No? Sa pagdating ni Kristo, ang mga material na bagay ay wala ng halaga. Tandaan po natin yan, di ba? Sabi nga natin, pag namatay tayo dito, yung mga bagay na pinundar natin, di ba? Ano lang, iiwan natin lahat yan. Wala nang halaga doon yan sa taas. Di ba? Ano lang merong halaga? Yung mga nagawa nating kabutihan. Kung meron tayong ginagawang kabutihan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, yung asawa kasi ni Lot ay napahamak dahil sa simpleng paglingon, no? Kung hindi dahil ang puso niya ay naiwan doon sa mga ari-arian niya. Amen? Yan, so babala pa. Ito medyo malalim, di ba? Pagka tinanong natin, no? Ang sino mang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang magkakamit nito. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon tungkol dito? Parang ang gulo, di ba? Amen ba? No? Sabi kasi dito, kung sino man ang nagsisikap maligtas ang kanyang buhay, saan kaya yon? Dito sa lupa. No? Abala sa pagpapayaman, sa pera, sa pagkain, sa kung ano-ano man na ikabubuhay natin dito. Diba? Pero wala naman po dyan sinabi na masama. Kaya lang minsan tayo pong mga tao masyadong nagiging abala. Yan. Halos pare-parehas lang po simula nung una, no, yung babala na yan. Kaya lang dito masyadong malalim na yung binigay ni Jesus. Diba? Ang buhay ay siyang nawawalan nito. Ngunit ang sino man nawalan ng kanyang buhay ay magkakamit nito. Anong buhay ba yung makakamit natin? Ang buhay na walang hanggan. No? Ang pagkamit sa makamuntong bagay ay hahantong sa espiritual na kamatayan. Yan. Di ba? Parang yung sinabi dun sa binatang mayaman. Di ba? Sinabi niya, Panginoon, ginawa ko na po ang lahat. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sinabi ni Jesus, di ba? Iwanan mo, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa kanya? Nalungkot. Ganon din si Lot, di ba? Kaya hindi niya naiwan. Siya'y bumalik, tumalikod. Ayun, naging asin siya. Yan. Ang pagsuko ng sariling buhay para kay Kristo ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Ito yung ginagawa natin, no? Na kahit anong ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, sila nanay, nene, sabi nga niya kanina, pwede ba kahit pag napagod, pwede ba umupo na? Pero hindi naman ako uuwi, di ba? At least nandun naglilingkod, amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag natin kalimutan yung paglilingkod natin. Bagamat nagiging abala tayo sa ating mga gawain, no? Nagiging abala tayo sa ating ikabubuhay dito sa lupa. No? Huwag natin kalimutan na magpasalamat, maglingkod, at gumawa ng kabutihan. Yan. So ito pa. Ito yung dakilang paghihiwalay. No, sa gabing iyon, may dalawang tao. Diba? Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya may tanong kanina, di ba? Sino kaya sa inyo ang maiiwan at sino kaya ang kukunin ng Diyos? Amen? May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ang isa. Yan. Ito po yung nakaraan ko pang sinabi. Saan ba ako sa Santa Clara. No? Ang kaligtasan ay tiyak. Amen? Ngunit ito ay personal. Amen ba? Personal. Wala pong pagka magkaibigan kayo, matalik kayo magkaibigan, ikaw lang mag-isa yung nagsisimba, ikaw lang yung nagpupurit at papasalamat sa Diyos, pati siya kasama sa kaligtasan. Hindi po ganon. No? Kaya nga po tayo, patuloy natin pinagdarasal yung mga nakasama natin na patuloy silang magpurit at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen ba? Kasi yun lang yung tanging maitutulong natin sa kanila. Kasi kung tayo nandito at tayo ang nagpupuri at nagpapasalamat, di ba? Sa tingin nyo ba, kukuhain tayo ni Lord?
Kasasama niyo ba tayo sa langit? Sa dakilang paghuhukom? Amen? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Sabi nga doon, kahit pa asawa mo pa yan, di ba? Kung ikaw lang mag-isa yung gumagawa ng mabuti at ikaw lang din yung, nagpupulit ng papasalamat, may iwan siya. Kalungkot naman, di ba? Pagka ganun na nangyari. No? Amen? Amen. Ang bawat isa ay mananagot sa kanyang sarili sa araw ng paghuhukom. Yan. So ito yung sinasabi dyan, ang tiyak na paghuhukom. Tinanong siya ng mga alagad niya, di ba? Sabi niya, saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya, kung saan nandoon ang bangkay, doon din nagkakatipon ang mga buwitre. No? Parang ang lalalim, no? Parang pagka normal na tao, ano ibig sabihin nun? Ano ba yung buwitre? Alam niyo ba yung buwitre? Vulture. Tama, yung ibon na malaki na, kumakain na? Hindi lang tao, kundi mga bangkay, mga namatay, kinakain niya. Yun. Ito ay kasabihan kung paano ang buwitre ay natural at tiyak na dumarating sa isang bangkay. Basta pag may nakita siya, tao man yan, hayop man yan, basta patay, basta laman, kakainin niya yan. Diba? Ang paghuhukom ng Diyos ay tiyak na darating kung saan man naroon ang espiritual na pagkabulok at kasalanan. Yan, di ba? Hindi natin tiyak eh. Di ba? Ang pagdating. Mamaya tayo, hindi na pala, nakalimutan na pala natin ang Panginoon, di ba? Hindi ito maiiwasan. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan. Pero merong mga babala. Di ba? Pero naniniwala ako para sa ating mga charismatic na nandito, di ba? Tayo ay naghahanda. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Talagang ito po yung mga aral at pagninilay na dapat nating gawin sa pagdating ng ating Panginoon. Una, maging handa palagi. Ang pagbabalik ni Jesus ay magiging biglaan. Biglaan. Baka mamaya, bukas na yun. Okay, mamaya pag-uwi natin. At least, ready tayo. Galing tayo sa prayer meeting. Amen ba? Di ba? Galing tayo sa pagpupuri, sa pagpupraise and worship. Di ba? Yun yung isa sa pinakamasarap na ginagawa natin dito. Di ba? Hindi man natin tiyak, pero minsan linggo nagsisimba tayo. Di ba? Tapos Thursday may prayer meeting sa Santa Clara. Friday siguro, pwede na sigurong paghahanda yun. Di ba? Amen? No? Huwag mabuhay na parang hindi na siya babalik. No? Yung mga ibang tao kasi, tagal pa yan, hindi natin magano tayo, inom lang tayo dyan. Sabi nga nila, you only live once. Diba? Happy lang tayo, okay lang yan. Pagkatanda na natin, doon na tayo magano. Pero hindi po ganun. Biglaan, hindi natin alam. Kaya lagi tayong maging handa. Amen? Yan. Bitawan ang mundo. Ano ba ibig sabihin? Bitawan ang mundo. Diba? Bitawan yung mga bagay na makamundo. Huwag hayaan ang pagmamahal sa mga material na bagay. Ano ba yung mga material na bagay? Pera, kayamanan, kotse, cellphone, kung ano-ano mga sapatos, no? Huwag tayo doon mahumaling. Okay lang na meron tayo nun. Diba? Ginagamit natin, no? Para sa ikabubuti natin at sa ikabubuti ng ating mga kapwa. Yung pera natin doon dapat ginagamit yan. No? Huwag nating hayaan ito'y pumigil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? Yan. So, ito pa yung kasunod. Piliin ang tunay na buhay. Sa tingin natin, ano ba yung tunay na buhay na sinasabi dito? Diba? Ano ba yung tunay na buhay? Isuko ang iyong buhay sa pamamahala ni Kristo araw-araw. No? Tayo, di ba, bilang isang charismatic, sabi nga ni Brother Pepito, lagi-lagi na sinasabi dito yan, every gising is a blessing. Di ba? Amen? 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 No?
Kaya pag-iisip pa lang natin, wow, blessing. Thank you Lord, ikaw na ang bahala sa akin sa araw na ito. No? Bigay natin sa Kanya. Kasi tayo may mga plano tayo, may mga gagawin tayo. No? No, bilang isang naglilingkod, bilang isang tagasunod ni Kristo, hayaan natin siya. No? Bigyan natin siya ng authority. Huwag natin yung authority natin. Although meron tayong free will, di ba? Meron tayong sariling desisyon sa buhay. Pero, hayaan natin ang Diyos. No? Kung ano man ang mangyari, sabi nga nila, everything has a reason. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And so hindi, ang paghuhukom ay personal. Sabi, sino naglilingkod hanggang wakas ay siya maliligtas. Dapat hanggang wakas na ating buhay, nandun tayo sa ating Panginoon. Amen? Minsan, kasi pagka dumadating sa atin yung mga pagsubok, nagtatanong tayo sa Kanya, Lord, bakit? Minsan, umaalis sa paglilingkod, nawawala sa ano. Diba? Yun, hayaan natin yung plano niya. No, siguraduhin ang iyong sariling relasyon sa Diyos ngayon. Ibig sabihin ngayon, baka mamaya sa atin kasi mayroon pang hindi, nakakapag-desisyon ko ano ba yung relasyon natin sa Panginoon. Ano ba talaga kay Lord? Diba? Ano ba yung relasyon ko kay Lord? Close na ba kami? Diba? Baka mamaya hindi pa. Mas kailangan maging close kami ni Lord. Kailangan magdasal ako araw-araw. No? Bagamat minsan nakakalimot, pero dapat ugaliin natin. Amen? No? Pangalawa, dapat matin ako ng mga gawain sa simbahan kung meron man. Diba? Ang daming gawain sa simbahan. Amen? Unang-una, ang pinakamataas na ating pinupuntahan dapat na pagsasamba ay ang misa. No? Bilang isang charismatic, no? Ugaliin natin, magsimba tayo. Nandun si Kristo, binibigay sa atin bilang pagkain espiritual na nagpapalakas sa ating katawan, no, sa ating buhay. Kasi si Jesus ay buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, kaya po yung tanong kanina, di ba? Kung darating si Kristo ngayon, tanong natin sa ating sarili, handa ba tayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon at magandang gabi.